kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang Mga Alituntunin sa Aking Pamilya. Sa araling ito, iyong matutukoy ang iba't ibang alituntunin sa isang pamilya. Handa ka na ba? Pagmasdang mabuti ang dalawang larawan ng pamilya, ang pamilya A at ang pamilya B. Kung ikaw ang papipiliin, sa aling pamilya mo mas gustong mapabilang? Bakit? Kung ang iyong pinili ay ang pamilya A, magaling. Bakit kaya mas maayos ang pamilya A kaysa sa pamilya B? Gusto mo bang malaman ang sikreto kung bakit maayos ang pamilya A? Tama, ang pamilyang ito ay may mga alituntunin o rules na sinusunod ng bawat kasapi ng pamilya. Mayroon din ba kayong alituntunin sa inyong pamilya? Ano kaya ang mangyayari kung walang sinusunod na mga alituntunin sa isang pamilya? Naku, mahirap kapag walang mga alituntunin sa pamilya. Nakatutulong kasi ang mga ito upang maging maayos ang samahan ng bawat kasapi. Tama! Mahalaga nga ang pagkakaroon ng mga alituntunin sa pamilya. Narito ang ilang alituntunin sa pamilyang dapat sundin ng mga batang tulad mo. Mga alituntunin sa aking pamilya. Mga alituntunin sa pagkain. Mga alituntunin sa pagtulog o pagpapahinga. Mga alituntunin sa paglilinis ng katawan. Mga alituntunin sa pagpapanatili ng kaligtasan. At iba pang mga alituntunin sa bahay, gaya ng paggalang at pagmamahal, pagtulong sa mga gawain, at pagtitipid. Mga alituntunin sa pagkain. Huwag kang magsayang ng pagkain. Kumuha lang ng pagkain kaya mong ubusin. Masusustansyang pagkain ang piliin. Ang mga junk food ay iwasan. Mga alituntunin sa pagtulog o pagpapahinga. Ang dapat sa batay, 8 oras na pagtulog. Hindi dapat magpuyat lalo na kapag may pasok, upang sa eskwela ay hindi inaantok. Mahalaga ito upang katawan ay lumusog. Mga alituntunin sa paglilinis ng katawan. Maligo araw-araw upang katawan ay luminis. Huwag kalimutan magsepilyo ng ngipin. Malinis na damit ang suotin. Magsuklay ng buhok, sarili ay ayusin. Mga alituntunin sa pagpapanatili ng kaligtasan. Huwag maglalaro ng apoy at posporo. Maaaring pagmulan ito ng sunog. Iwasan din ang mga matatalim na bagay o kutsilyo. Baka mga ito'y makasakit sa iyo o sa kapamilya mo. Sa bahay, di dapat magpapasok basta-basta na mga taong di mo naman kilala. Tawagin mo ang mga nakatatanda sa pamilya para sila ang kumausap sa di mo kilalang bisita. Maging maingat din sa mga bagay na nakalalason. Suriin muna bago kumain o uminom. Baka chemical na nakalalason o nakasasama ang iyong makain o mainom. Para sa mga nakatatanda sa pamilya, siguraduhing nakataas ang mga ito para hindi maabot ng mga bata. Kung kayo ay may hagdan sa bahay, iwasang magpadulas dito.
Huwag maghabulan sa loob ng bahay. Huwag maglagay ng maliliit na bagay sa tenga o ilong. Tandaan, maging masunurin at huwag pasaway. Ayon sa health partners, ang mga nangungunang dahilan ng aksidente sa mga bata sa Pilipinas ay ang pagkahulog, pagkaumpog, pagkasugat, kagat ng hayop, mga bagay na inilalagay sa hindi dapat paglagyan tulad ng bibig, tenga at ilong, at pagkapaso. Mahalaga ang pagsunod sa mga tuntunin para maiwasan ang mga ito. Iba pang alituntunin sa bahay, gaya ng paggalang at pagmamahal, pagtulong sa mga gawain, at pagtitipid. Ang ating mga kapamilya ay igalang at mahalin. Mga payo at utos ng magulang ay dapat sundin. Mga kapatid ay huwag awayin. Lahat na makabubuti sa pamilya ay gawin. Gawin ang mga tungkuling nakatoka sa iyo. Magligpit, maglinis, magwalis, at iba pang gawaing kaya mo nang gawin. Magtipid ng anumang bagay na pwedeng tipirin, gaya ng kuryente, tubig, mga pagkain, huwag sasayangin o paglalaruan. Mga gamit sa paaralan, mga laruan, at iba pang gamit ay laging iingatan at aalagaan. Tandaan, ang mga bawat pamilya ay may mga tuntunin o rules na sinusunod. Ang ilan sa mga ito ay ang mga alituntunin sa pagkain, mga alituntunin sa pagtulog o pagpapahinga, mga alituntunin sa paglilinis ng katawan, mga alituntunin sa pagpapanatili ng kaligtasan, at iba pang mga alituntunin sa bahay gaya ng paggalang at pagmamahal, pagtulong sa mga gawain, at pagtitipid. Piliin ang alituntunin ng pamilyang angkop sa larawan. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga alituntuning iyong pagpipilian. A. Pagkain. B. Pagtulog o pamamahinga. C. Paglilinis ng katawan. D. Pag-iingat para sa kaligtasan. E. Paggalang at pagmamahal. F. Pagtulong sa mga gawaing bahay. At G. Pagtitipid. At ang unang larawan ay ang larawan ay tumutukoy sa alituntunin ng pagtulog o pamamahinga. Ang larawan ay tumutukoy sa alituntunin ng paglilinis ng katawan. Ang larawan ay tumutukoy sa alituntunin sa pagkain. Ang larawan ay alituntunin sa pag-iingat para sa kaligtasan. Ang larawan ay tumutukoy sa alituntunin sa pagtulong sa mga gawaing bahay.
Ang larawan ay tumutukoy sa alituntunin sa pagtitipid. Ito ay alituntunin sa paggalang at pagmamahal. Ang larawan ay nagpapakita ng alituntunin sa paggalang at pagmamahal. Tukuyin ang tamang sagot na magpapakitang sumusunod ka sa tuntunin ng iyong pamilya. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Nakita mo ang bunso mong kapatid na may hawak na kahon ng posporo. Ano ang gagawin mo? A. Aayain ko siyang maglaro kami ng posporo. B. Hahayaan ko siyang paglaruan ang posporo para hindi siya umiyak. C. Kukunin ko ang kahon ng posporo at itatabi sa lugar na hindi niya abot. Ang tamang sagot ay C. Kukunin ko ang kahon ng posporo at itatabi sa lugar na hindi niya abot. May taong kumakatok sa inyong pinto. Hindi mo siya kilala. Ano ang gagawin mo? A. Hahayaan ko siyang kumatok hanggang magsawa siya. B. Bubuksan ko ang pinto at papapasukin ko agad ang taong kumakatok. C. Tatawagin ko ang magulang ko para sila ang kumausap sa tao. At ang tamang sagot ay tatawagin ko ang magulang ko para sila ang kumausap sa tao. Letter C. Papasok ka na sa paaralan. Nakabukas ang radyo at electric fan sa silid mo. Ano ang gagawin mo? A. Tatawagin ko ang kapatid ko para siya na lang ang magsara. B. Isasara ko ang radyo at electric fan bago ako lumabas ng silid. C. Hahayaan kong nakabukas ang mga ito para handa agad magamit pag-uwi ko mamayang hapon. Ang tamang sagot ay isasara ko ang radyo at electric fan bago ako lumabas ng silid. Letter B. Gusto ng kapatid mo na magpadulas kayo sa inyong hagdan. Ano ang gagawin mo? A. Yayayain ko siyang maglaro na lang ng bola sa labas. B. Magpapadulas kami sa hagdan para maging masaya siya. C. Sasabihin ko na siya na lang mag-isa ang magpadulas sa hagdan. Ang tamang sagot ay A. Yayayain ko siyang maglaro na lang ng bola sa labas. Palabas ang paborito mong programa sa telebisyon, pero oras na ng pagtulog mo. Ano ang gagawin mo? A. Manonood na lang ako at hindi na matutulog. B. Mamaya na ako matutulog. Tatapusin ko muna ang paborito kong programa. C. Isasara ko na ang telebisyon at matutulog na ako. Sa Sabado na lang ako manonood para walang pasok kinabukasan. Ang tamang sagot ay C.
Isasara ko na ang telebisyon at matutulog na ako. Sa Sabado na lang ako manonood para walang pasok kinabukasan. Gulay ang inilutong ulam ng iyong ina. Hindi mo masyadong paborito ang gulay. Ano ang gagawin mo? A. Hindi na lamang ako kakain. B. Kakainin ko ang gulay na iniluto ni nanay dahil alam ko na masustansya at makabubuti ito sa akin. C. Kunwari ay kukuha ako ng gulay at ilalagay sa aking plato. Pero itatapon ko ito kapag hindi nakatingin si nanay. Ang tamang sagot ay B. Kakainin ko ang gulay na iniluto ni nanay dahil alam ko na masustansya at makabubuti ito sa akin. May nakita kang kutsilyo na nakapatong sa inyong mesa sa kusina. Ano ang gagawin mo? A. Kukunin ko ito at susubukan kung ito ba ay matalim. B. Hindi ko pakikialaman ang mga kutsilyo, baka kasi masugatan ako kapag hinawakan ko. C. Aayain ko ang aking bunsong kapatid para maglaro kami ng kutsi-kutsilyuhan. Ang tamang sagot ay B. Hindi ko pakikialaman ang mga kutsilyo, baka kasi masugatan ako kapag hinawakan ko. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng tamang pagtugon sa utos ng iyong magulang? Ang tamang sagot ay letter C. Bilang isang kuya o ate, ano ang dapat mong gawin kapag nahihirapan na si nanay sa paglalaba? A. Tawagin si bunso para tulungan si nanay na maglaba. B. Magkukunwaring may ginagawang aralin para hindi mautusan o mapagod. C. Tutulungan si nanay sa paglalaba o sa ibang gawain para makapagpahinga siya agad. Ang tamang sagot ay tutulungan si nanay sa paglalaba o sa ibang gawain para makapagpahinga siya agad. Letter C. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng tamang pagtrato sa ating kapamilya? At ang sagot ay letrang A. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng hindi magandang kaugalian sa pamilya? At ang tamang sagot ay ang letrang C. Kaugalian na ng pamilya ninyo na magpunta sa bahay ng lolo't lola mo tuwing Sabado. Ano ang una mong gagawin? A. Pumasok sa bahay at manood agad ng telebisyon. B. Magmano at kumustahin sina lolo at lola. C. Tanungin kung nagluto ba sila ng pagkain. Ang tamang sagot ay B. Magmano at kumustahin sina lolo at lola. Ang inyong pamilya ay mahilig pumunta sa mga bakasyunan.
Ano ang dapat mong gawin para maging ligtas sa inyong bawat pag-alis? A. Huwag humiwalay sa mga magulang. B. Isama ang kapatid at umalis nang walang paalam. C. Libutin ang pupuntahan kahit ikaw lang mag-isa. Ang tamang sagot ay A. Huwag humiwalay sa mga magulang. Alin sa mga sumusunod ang tamang gawain ng mga apo sa kanilang mga lolo at lola? A. Hindi pagpansin sa mga ito. B. Sinasagot sila ng hindi maganda. C. Nagmamano at yumayakap sa kanila. At ang tamang sagot ay C. Nagmamano at yumayakap sa kanila. Lagyan ng check ang larawan kung ito ay nagpapakita ng pagsunod sa alituntunin at X naman kung hindi. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Narito ang mga larawan na nagpapakita ng pagsunod sa alituntunin. At narito naman ang mga larawan na hindi pagsunod sa alituntunin. Tama ka ba sa iyong mga sagot? Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.